no security. Sarili mo na naman ang iniisip mo. So what I want now is walang nagbabantay sa mga galaw ko. Hindi tinantanan ni Gina si Carlo dahil hindi na siya pumapasok sa GLC mula nang maupo si Bettina bilang COO ng kumpanya na pinaliwanag pa niyang yung pagiging COO ay hindi doon nagtatapos ang lahat na madami pang priorities sa papa niya. Dahil sa pangungulit ni Gina ay nagalit na din si Carlo kung saan sinabihan niya ang mama niya na hayaan na lang siya kung ano ang gusto niyang gawin at kung saan pinakita niya ang mga kutsilyong koleksyon ng lolo niya na nililinis niya dahil doon siya na nakakaramdam na mahalaga siya na agad namang sinabi ng mama niya na huwag niyang sabihin wala siyang halaga na sinumbat ng binata na hindi nga niya nakuha yung posisyong inaasam niya. Pinaliwanag naman ng mama niya na madami pang opportunities na ipapakita nila kay Wilson na siya ang pinakamahalaga sa lahat ng mga anak niya na hindi sila titigil hanggang hindi nila nakukuha yung talagang para sa kanya. Sabay giniit niya, yung mga kutsilyong collection niya ay stress reliever niya pero kailangan muna niyang kalimutan ang mga yun lalo't pinapatawag siya ni Wilson dahil gusto siyang makita ng papa niya. Pagkaalis ni Gina ay napansin ni Carlo yung isang kutsilyong kakaiba na nalaglag at pinulot pa niya ito. Yung kutsilyong pinulot ni Carlo ay yun ang ginamit sa pagpatay kay Divine. Habang sa pag-uusap naman nila Bingo at Snoop ay sinaad ni Bingo na Tony Alumahan ang pangalang nakuha ni Caroline sa nag-imbestiga na agad namang sinabi ni Snoop na sasabihin din niya kay Cory para makapagtanong-tanong tungkol sa taong hinahanap nila na nahanap nga nila si Pato. Napansin naman ni Bingo na parang matamlay ang kaibigan niya kaya tinanong niya kung may nangyari sa kanila ni Irene. Agad namang sinabi ni Snoop na magjowa na sila Irene at Aldrich kaya niloko pa siya ni Bingo na baka gusto niya ng kiss. Binahagi naman ni Snoop na ang hirap na naunahan siya, sabay kinumusta niya ang pagiging imbestigador nila Bingo at Caroline at kung napag-usapan na nila yung ayos lang na status nila, sabay nagtawanan silang dalawa. Agad sinabi ni Bingo na walang masama sa status nila ng dalaga. Pinagsabihan naman ni Snoop ang kaibigan niya na kung lalapit sila sa nanay niya na sobrang mayaman ay mahanap niya pati taong hindi nawawala na nag-asaran pa sila pero nanindigan si Bingo na hindi siya hihingi ng tulong sa nanay niya. Habang sama-sama namang kumain ang pamilya ni Wilson at kumpleto silang lahat pero walang umiimik sa kanila na nagpapakiramdaman pa sila. Sinaad ni Wilson na naiintindihan naman nila siguro kung bakit niya pinilit na magkaroon sila ng dinner na gano'n ang setup dahil hanggang sa huli ay mga anak niya silang lahat at magkakapatid sila na kung anuman ang pinagdadaanan nila sa negosyo ay dapat nilang malampasan dahil pamilya sila na kailangan nilang mag-focus sa kasalukuyan na agad namang nagtanong si Caroline tungkol sa nabanggit ng papa niya na kinagulat ng mga kapatid niya, sabay giniit niyang ang gusto na niyang mangyari ay wala na siyang security na agad namang umangal si Cindy na nagkunwaring kalmado na sinabihan niya si Caroline na sarili lang na naman niya ang iniisip niya na gusto ba niyang mag-alala sa kanya ang papa niya dahil sa kanilang lahat ay siya lagi ang nalalagay sa delikado. Palabang sinabi ni Caroline na sa nakaraan lang yun at inulit pa niya ang sinabi ng papa niya na ang gusto niya ay wala nang magbabantay sa lahat ng mga galaw niya kaya natahimik silang lahat lalong-lalo na si Cindy habang nagtinginan naman sila Carlo at Charleston na hindi naman makakatanggi si Wilson sa hiling ng kanyang anak. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.